the power of His words. For greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His words. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His words. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty God. His name is Jesus. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty God. His name is Jesus. For greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His words. For greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His words. For greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His words. Of His words. I will bless Thee, O Lord, with all of my soul. His praise shall continually be in my mouth. I will bless Thee, O Lord, with all of my soul. His praise shall continually be in my mouth. O Lord, You are worthy, O Most High God. Lord, You are worthy to be praised. O Lord, You are worthy, O Most High God. Lord, You are worthy to be praised. He's the Prince of Peace, the mighty God. His name is Jesus, the name above all names. He is the Prince of Peace, the mighty God. His name is Jesus, the name above all names. Oh Lord, You are worthy, O Most High God. Lord, You are worthy to be praised. Oh Lord. Magandang gabi, Jesus. O, di ba? Buenas noches, Señor Jesucristo. Tapos, maayong gabi sa atong nga tanan. Buenas noches, na todo ka naton. Sa lahat po ng mga nanunood, sa East, sa West, sa North, sa South, salamat po sa Diyos sa inyong maligayang pakikinig ng mabuting balita. Meron po akong salita ng Diyos sa Matthew 4:4. Pero sasabihin ko po sa Chabacano, ito po ay noong time that Jesus was tempted, di ba? At sa ating mga kapatiran din pala sa Qatar, sa Abu Dhabi, sa Singapore, sa US, yung anak ko sa Zamboanga, sa Mindanao, at alam ko na doon si Sister Lani Santiago yata, sa may Davao, no? Kaya sa ating pong lahat, magandang gabi. Lalo na sa ating Panginoon na patuloy na nagpo-provide ng ating pangangailangan. Sa Matthew 4:4 po, sabi sa Chabacano, na el gente hindi ta bibilang na pan. El gente bibi na palabra del aton Señor Jesucristo. So, resa kita mga hermano hermana.
Panginoon, salamat po sa lahat ng mabubuting bagay na tinuro po ninyo sa amin sa panahon ng kami ay naka-quarantine. At salamat din, Lord, na lagi po ang inyong presensya na darama namin, Lord. Dahil kahit po kami na-quarantine, ay may kaligayahan, may kapayapaan, may kasiyahan sa puso namin dahil lagi niyo po kaming kinakausap. Tunay nga po, Lord, hindi nga kami mabubuhay kung wala po ang inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na lagi-lagi po ay pinaparinig ninyo sa amin. At salamat din po, Lord, sa grasya ninyo na maisakatuparan po namin lahat ng mga salitang pinaparinig po ninyo sa amin. At nakatitiyak po kami na bawat pangako po ninyo ay magkakaroon ng katuparan dahil kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Sa gabing ito, Panginoon, muli salamat sa pagbubukas nyo sa aming mga puso at kaisipan para ang salita ninyo ay lalong tumimo sa amin. Salamat din po, Panginoon, na sa pamagitan ng grasya ninyo, maisasakatuparan po namin ang bawat salitang maririnig namin. Lagi po, Lord, kayo ang maghari sa buhay namin at lagi po, Lord, in whatever we will be doing, let your name be glorified in the midst of us. All glory, all honor is yours, Father God, in Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay aawit sa Panginoon at sabi nga po ng salita ng Diyos, it is good to give thanks to the Lord and to sing in your honor. Kaya sabay-sabay po tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig mo, Jesus, kailanman di nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-ibig mo, Kristo, ay hindi nagbabago. Kahit saan, kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Ang pag-ibig mo, Kristo, ay hindi nagbabago. Dakila ang iyong kabutihan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Pupurihin kita, magpakailan pa man, Jesus, dakila ka. Minsan pa po, ang pag-ibig mo, Jesus, kailanman di nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-ibig mo, Kristo, ay hindi nagbabago. Kahit saan, kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Ang pag-ibig mo, Kristo, ay hindi nagbabago. Dakila ang iyong kabutihan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Pupurihin kita, mapakailan pa man, Jesus, dakila ka. Kaya't sa buhay kong ito, ikaw lang pupurihin ko, ang awitin kong ito. Alay galing sa'yo. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Minsan pa, sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus.
papupurihan ka. Papupurihan ka. Mapagkailanman. Bawat kailan, bawat hakbang sa buhay ko. Sa buhay ko. Aking aasahan. Ikaw ang aasahan ko. Sa piling mo. Kailan ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, my Jesus. Glory, glory to you, O Lord. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. At napakasarap po na lagi nating mithiin sa buhay natin. Na lagi tayong nasa presensya ng Diyos. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Hallelujah. I just want to be in your presence, oh God. I just want to be in your presence, oh God. There is such peace in your presence, oh God. There is much joy in your presence, oh God. My soul is thirsty for you. My heart is longing for you. I just want to be in your presence, oh God. I just want to be in your presence, oh God. Ang nais ko'y nasa presensya mo, O Diyos. Ang nais ko nasa presensya mo, O Diyos. Ang nais ko nasa presensya mo, O Diyos. Kapayapaan ang nadarama ko. Kagalakan sa piling mo. Nauuhaw ang kaluluwa ko. Ang kaluluwa ko. Sasambahin ng buong puso ko. Ang nais ko nasa presensya mo, Diyos.
sa presensya mo, Diyos. Kailangan ko ang iyong gabay Sa araw-araw, kung wala ka, paano na ako? Salamat sa bagong buhay na kaloob, papuri sa'yo lang ang puso ko'y nagpupuri sa'yo, dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, papuri sa'yo lang ibibigay. Ang puso ko nagpupuri sa'yo, dakila ka sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, papuri sa'yo lang ibibigay. Luwalhati sa'yo lang ibibigay, lahat ng papuri sa'yo lang. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Praise you, my Lord God. Hallelujah. Thank you. Thank you, my Jesus. Thank you, my Lord. Hallelujah. Praise you. Praise you, my Jesus. Thank you, my Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Again, magandang gabi sa lahat ng Comfy family. Doon sa Galatians chapter 6, verse 10, let us not get tired of doing good, especially sa family of faith. At sa Hebrews 6:10, ito ang sabi ni Lord, ang word of God, God is not unfair. He will not forget the work you did or the love you showed for Him in the help you gave and are still giving to other Christians. Kaya, all honor and glory belongs to the Lord. Ayan, na tayong lahat ng mga Kristiyano ay we share our blessings. Hindi lamang sa ganitong pagkakataon, especially sa pagkakataong ganito na tayong lahat ay kaisa, katuwang sa gawain at sa pagtulong sa ating kapwa Pilipino. Glory to God, glory to God. Sa gabing ito, siya nga pala, may may birthday, si Brother Alan Cabral, anak ni Pastor Oying Sister Remy, si Sister Lily Gabina, Sister Lolik sa Chicago. Sino pa ba mga may birthday? Happy anniversary kay Brother Larry Gabiria, Sister Linda. Ilang years na ba? At more years pa. At ano pa ba mga... Siya nga pala, sa gabing ito, meron ding isang may birthday.
si Sister Tess Galletes. Silang mag-asawa ay naka-assign sa Isabela. At bago tayo sa ating pagpapatuloy ng ating kingdom meron siya munang mensahe. At ito'y na-record niya. Gusto kong makita nyo naman yung ating kamanggagawa na nasa outreach, on mission sa Isabela. Happy birthday, Sister Tess. O, tignan natin itong kanyang message regarding ito dun sa ating mga aralin sa community values. Ha? Good morning, mga kapatid! God is good all the time. Yan, mga kapatid. So, salamat sa ating Panginoon sa opportunity na ibinigay niya sa akin sa araw na ito. Good morning po. So, ang ibibigay ko po dito ay yung loyalty to Christ and to the community at all cost, mga kapatid. So, salamat sa ating Panginoong Diyos. Dito po sa Acts 2:43, sabi po dito, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Sa 45, mga kapatid, pinagbili-bili nila ito at pinagbilhan, pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So, salamat sa ating Panginoon. So, ang tatalakayin ko po mga kapatid ay yung community sa pinaglagyan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dito, ang community, place of people, having different values, belief, practices, and different languages. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Tayo ay tinipon niya, inilagay sa isang komunidad. Na masasabi natin itong komunidad natin, ito yung comfy. At ang sabi nga po dito ay ang iba't ibang paniniwala, iba't ibang mga tao ang narito, iba't ibang mga gawain, at iba't ibang mga pananalita. So, tayo na inilagay ng ating Panginoon dito, nagkakaisa rin. Tingnan ninyo, may mga Ilocano, may mga Pampangan, may mga Bicolano, at iba't iba pang mga kasama. May Muslim pa nga tayo mga kapatid nakapatid. Yan. At ang nakatuwa dito ay tayo inilagay ng ating Panginoon sa iisang komunidad. At dito nagaganap sa komunidad natin ang pagkakasundo-sundo at ang pagkakaisa ng bawat isa sa atin. So, salamat sa ating Panginoong Diyos mga kapatid. So, ang sabi nga na ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Mga kapatid, tayo bilang mga anak ng Diyos, ginigising tayo sa mga oras na ito. Krisis ngayon at ang gusto ng ating Panginoon ay tayo'y magamit niya. Una, sa kanyang gawain. Pangalawa ay yung ating mga hangarin na makatulong naman sa iba. So ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil na ang mga kapatiran ay nakakapagpadala din sa amin ng mga pagpapala. Thank you po sa Lord, Brother Bernie. Thank you, Lord. At gayon din po mga kapatid sa aming anak na kadalasan o madalas sila'y nagpapadala din sa amin ng mga pagpapala. Kaya salamat din Alpha sa inyo. Nakakarating ang mga pagpapala na galing sa inyo. So, salamat po sa ating Panginoon at totoo na tapat ang Diyos sa atin. Bakit kanyo? Ang katapatan ng ating Panginoon sa bawat isa na galing sa ating Panginoon Diyos ay nasusunod ang lahat ng pangangailangan natin. Naiipadama at naiibigay ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng uring pangangailangan sapagkat siya'y tapat sa atin. Sa awit 37:25 mga kapatid, alam nating lahat ito. Sabi dito, sabi ni Haring David, matanda na ako mulang pagkabata. Sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya
o ang anak niya ay naging hampas lupa. So, sa pagkakalagay ng ating Panginoon sa ating community, mga kapatid, tayo yung mga taong pinagpala. Pinagpala na halos hindi na natin mabilang ang mga pagpapalang galing sa Kanya. Hanggang ngayon, mga kapatid, kahit krisis, hindi naman tayo naghihirap dahil nariyan suporta, nariyan yung grasya, nariyan yung tulong ng ating tapat na Panginoon. At alam natin, mga kapatid, na sa katapatan ng ating Panginoong Diyos ay tayo'y nabubuhay at mabubuhay pang mahaba galing sa Kanya. So, salamat sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At ngayong hapong ito ay, umaga, ay tayo pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa ating Panginoon, sa katapatan niya sa atin, ay maging matapat din tayo sa ating komunidad at sa ating mga kapwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Ay, salamat, Sister Tess, sa iyong pagbabahagi. Ito na tayo, mga kapatid. Dito na tayo sa, basahin ko muna itong ating pagpapatuloy ng ating pamumuhay sa kaharian ng Diyos dito sa lupang ating ginagalawan. Sa chapter 5 ng Matthew, 10 hanggang 12, sa New King James Version. For theirs is the kingdom of heaven. Blessed revive and say all kinds of evil against you falsely for my sake, and be exceedingly glad. Great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. This is the message of the Lord. Hallelujah. Again, Lord, lahat po ng parangal, papuri sa iyo po lamang. Ito pong mga talatang ito, kayo po ang magbibigay ng wisdom, understanding, and most especially the anointing that comes from the Holy Spirit at yung mga experiences po to support the inspiration and illumination of your written word mamutawi sa aking mga labi. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago tayo uli dito, meron muna tayong awitin para kay Lord. Alam ko na ang pagsamba, pag-awit kay Lord ay kinalulugdan niya ito. Kaya tingnan natin yung ihahandog na awitin ng ating mga kamanggagawa. Maglilingkod ako sa'yo. Sa lahat ng panahon, maglilingkod sa'yo. Sa lahat ng sandali, susundin kalooban mo.
Salamat sa'yo, O Kristo, at ako'y iyong binago. Maglilingkod ako sa'yo. Kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maglilingkod, 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 maglilingkod ako sa'yo. Ay, salamat mga kapatid kay Lord. Dako na tayo, mga kapatid. Alam nyo, itong word natin, ang sabi ng iba, ano na daw to? Outdated, Kumbaga, meron ba tong kabuluhan o sa panahon natin ngayon? Itong blessed are they that are persecuted for righteousness' sake, the kingdom of heaven is theirs, So, tingnan natin, ano ba ang ibig sabihin ng persecution? Kaya nasabi ko kasing parang outdated na daw, kasi sa ancient times, pag sinabing persecution, ito yung scourging, yung bang merong whip, tas merong mga maliliit na bakal, scourge, tsaka meron pang isang salita dyan, yung yung maiming, yung M-A-I-M-I-N-G. Kumbaga, talagang masusugatan ka. So, yan yung ibig sabihin ng to be persecuted. Meron pa ba ngayon na nagaganap sa panahon natin na talagang iwi-whip ka hanggang ikaw ay mamatay kapag ikaw ay Kristiyano? Doon sa mga na-research ko, meron pa palang nagaganap sa mga ibang bansa. At yung kanilang persecution ay para bagang katulad din nung nangyari nung unang panahon. Meron pa pala mga sa ibang bansa. So pag sinabi nating persecution, sa Old Testament at New Testament, parehas ang kanyang kahulugan. Sa Greek, dioko, sa Hebrew, radap, Ibig sabihin ng persecution ay
press on, pursue, harass, to oppress. So yan ang ibig sabihin sa Greek tsaka sa Hebrew. Pero itong merong nature ang persecution eh. Merong physical, merong social, merong mental and emotional and spiritual persecution. Kaya nagaganap pa rin to. Pag sinabi nating physical, yung nasabi ko nga sa inyo na talagang yung katawan hahagupitin hanggang ikaw ay mamatay, talagang damage sa katawan mo. Yun namang social, alam ko nararanasan din to ng mga ibang Kristiyano, yung discrimination. Halimbawa, o yung parang sa tingin mo hindi masyado pero tignan nyo, yung mga, siguro yung mga youth, di ba pagka ikaw ay Kristiyano, pagka meron silang mga lakad or something or kwan, di ba minsan para bagang hindi ka kasali. Salamat na lamang dahil kasi yung mga lakad nila ay there are times na alam nyo naman, pagka mga dumaan din naman ako dyan nung wala kay Lord, ang tawag pala nila noon, sa akin, ano ba yung tawag ko sa panahon pagka ngayon daw, gimmick ang tawag gimmick no? Pastor Rapi, ano ba tawag sa atin no, pagka lumalabas? La mierda, medyo pwede rin, pero hindi yata la mierda Lakwatsa, basta meron, medyo bago-bago na yan no, So, ano kanya? Gimmick, yan yung kanila palang mga, so, yung persecution pwede ring social, kumbaga discriminated ka, lalo na pag nalaman na Christian yan, para bagang, nasa Bible naman yun, mamayang konti. Itong gusto kong bigyan yung pansin yung yung mental, emotional, tsaka spiritual. Ay siya nga pala yung palang ibig sabihin ng yung blessed Makarios, Ibig sabihin ng Makarios is a blissful experience that is not subject to changes and circumstances in life. Yan yung Makarios. It is an experience of having the highest good in our life because that is the character of the blessed person dito sa Beatitude. So Makarios naman ang ibig sabihin ng blessed, bigyan ko lang ng diin yung yung mga emotional persecution and psychological persecution tsaka spiritual persecution. Maalala nyo to. Halimbawa, siguro ako na lang dahil knowledgeable ako dito. Si Sister Ria, nung silang mag-ina, si Ima tsaka siya, pag pupunta sa prayer meeting, sa gawain, ang kanyang sharing, na-share na marahil, pero para sa kapakanan ng ating lesson, ang sasabihin ni Tatay Ed nung wala pa siya kay Lord, pero nagbago rin, napunta kay Lord at nakapaglingkod bago kinuha ni Lord. Ang sharing ni Sister Ria, kapag kayong mag-ina, pumunta na naman dyan sa prayer meeting, makikita nyo ang mga gamit nyo nasa labas na. So, that is emotional and psychological persecution. Meron nga tayong tayong member sa Kalo, na-share naman niya to. Ito, hindi lamang emotional, may kasamang physical pa. Kasi pag nalaman na pumunta siya sa prayer meeting, hindi lamang may threat, minsan nasasaktan siya. Grabe yung persecution ng ating member. At alam kong narinig nyo na ang kanyang patotoo. So, minsan, ang emotional at psychological persecution sa mga mahal natin sa buhay, sasabihin, wala ka na bang inatupag kung hindi yan?
papakainin ka ba ng ginagawa mo na yan? Ako rin, nakaranas din naman ako. Hindi muna sa akin. Siyempre, nung naglilingkod ang mami, siguro edad ko noon, basta teenager, maliliit pa yung mga babae. So, ang ginagawa ng mami, sinasama niya lahat yung kanyang mga anak na babae. Kasi, napapagselosan ng daddy yung mga kasamang ministro ng mami sa gawain. So, isipin nyo na lang yung emotional na yon na pag uuwi, galing sa prayer meeting, dala-dala yung mga anak niya para hindi pagselosan, yung kababa, yung kakabahan, yung emotional stress or distress, pero napunta rin naman ng daddy sa Panginoon dahil nagkasakit at alam nyo ng istorya. So, maraming mga persecution tayong nararanasan. Kaya, yun, yung pag inisip nyo, ang mga doon sa Book of Acts, basahin ko sa inyo. Ito, spiritual spiritual persecution sa chapter 5, 40-41. And they agreed, ito yung Gamaliel's advice. Kasi sinabi ni yung sa trial, at hinagupit na nga sila yung si Peter and John, beaten up. Ang sabi ni Gamaliel, kapag kay Lord yung ginagawa niyan, magtatagal. Pag hindi kay Lord yan, it will die down a natural death. Ito yung sabi sa kanila, ang advice. And they agreed with him, and when they had called for the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Ayun. So, spiritual persecution yan. Kumbaga, pagbabawalan kang ihayag ang mabuting balita, ang ihayag ang tungkol kay Hesukristo. Pero may kagandahang nangyari dito eh. So sabi, wag na kayong mangangaral diyan, pero hinagupit muna. So hindi lang physical, yung scourge, tapos spiritual pa. Wag na kayong mangangaral, sabing ganon. So they ito yung sinasabi ko sa inyong persecuted for righteousness sake. Ayan, ha? Kaya kung ikaw ay merong persecution, kung ikaw ay merong mga pains, sorrows, sabihin nating mga trials, for righteousness sake. Kasi kung ikaw man ay magkaroon ng persecution o mga sufferings for doing wrong, hindi yon. Kasi may consequence siyempre kung ano na lang ang mangyayari kung ang mga tao ay gagawa na lamang ng gusto niya kahit na hindi tama, tapos wala naman palang consequence, walang punishment. So dito, kaya ka for righteousness sake. Tingnan niyo yung sumunod na talata. So, the sense of the council. Rejoicing. Ayun. So, yung happiness, they rejoice that they were counted worthy to suffer shame for Christ's name. Ayan. So, yun yung ibig sabihin na kung tayo man ay, paradox kasi yun eh. Itong statement na to, paradox, imagine, mabe-bless ka, pinersecute ka, tapos mabe-bless ka, bless ka, tapos persecuted ka. Parang ito'y statement that is in contradictory. So, paradox. Pero, makikita natin dito, ang blessed na tao na nakaranas ng persecution is for righteousness sake. Ayan, ha? So, yun yung una na mga karanasan natin
na hindi natin namamalayan, tayo pala'y pinagpala. Kasi ginagawa natin ng kalooban ni Lord at marami namang hindi naging victim. Kasi magiging victim ka kapag ang ginawa mo ay hindi kalooban ng Diyos at ikaw ay nagsasuffer. Pero if you are suffering for righteousness' sake, you are a victor. Ayan, tagumpay ka. At yung mga nasabi ko sa inyo, dalawang ehemplo, kay yung nandun si Sister Ellie yun sa Kalo, at yung karanasan ni Ima, tsaka ni Sister Ria, tsaka yung karanasan ng Mami. Kasi makikita mo yung mga talagang hindi huminto sa paghahayag ng salita ng Diyos at maraming mga Christian communities na naitatag at yung mga naging followers ay naging leaders, naging ehemplo sa kanila yung mga naunang mga manggagawa na in spite of persecution, nagtuloy-tuloy at nakita natin ng pagpapala, yung mga pagpapalang spiritual. Nagkaroon ng forgiveness, nagkaroon ng mercy, nagkaroon ng nagawaran ng kindness ng ating Panginoon Diyos, at maraming tao ang nailapit sa kanyang kaharian. Ngayon, meron akong 3 R para dito sa ating pagpapatuloy. Unang R, yung reason for persecution. Ayan. Merong mga ilang rason. Of course, ang isang reason dyan ay sinabi na ni Jesus Christ sa John chapter 5, 18 to 19. Yung, ito, basahin ko sa inyo. So, ito ang reason. Kumbaga, meron na tayong forewarning. Actually, kapag ikaw ay Kristiyano, sabi nga ng salita ng Diyos sa 2 Timoteo 3:12, kung ikaw ay Kristiyano, everyone who wants to live a godly life in union with Jesus Christ will be persecuted. So, lahat na to, kumbaga, wala nang pinipili. Everyone who wants to live a godly life in union with Christ Jesus will be persecuted. Kaya kapag ikaw ay namumuhay ng godly living, kasi nai-expose kasi yung mga kalikuan, kamalian ng ating kapaligiran, kaya there are times na kukutsain ka, kakantsawang ka, minsan pagwiwikaan ka na para bagang baka hindi ka na, kumbaga baka nakaangat na sa langit ang paa mo. So marami silang mga sasabihin sa iyo kasi doon sa verse 11, yung reviling, insult, you will be falsely accused, pero for Christ's sake, ha? Yung isa, for righteousness sake, kung ikaw man ay ma-revile, kung ikaw ay ma-insulto, falsely accused, so on and so forth, for my name. So, ibig sabihin doon, Christ, for Christ's sake. So, marami ka talagang maririnig. Yun ang magaganap sa buhay mo. At ito rin yung sabi nga ni Jesus Christ. Ito yung world's hatred. John 15, 18 to 19. If the world hates you, just remember that it has hated me first. If you belong to the world, then the world would love you as its own. But I chose you from this world, and you do not belong to it. That is why the world hates you. Kaya may persecution kasi sinabi naman ni Lord at sinabi naman sa sulat ni San Pablo na kapag ikaw ay merong godly living at ikaw ay naglilingkod sa Panginoon Diyos, sumusunod kay Kristo Jesus, ang mangyayari, the world will hate you. Kasi yung na-unmasked, kumbaga, nare-reveal
ang tunay na kulay ng mga pamumuhay sa mundo. Alam kong kayo rin ay nakaranas ng ganyan. Isa pang reason, bakit nape-persecute? Dito sa, narinig nyo na ba yung antipathy? Okay, A-N-T-I-P-A-T-H-Y. Kasi yung antipathy of evil toward good, Yung pag sinabi nating antipathy, it is a deep-seated feeling of dislike. Kumbaga, So, yan ang reason kaya nape-persecute yung antipathy. Okay? Basahin natin dito sa Romans chapter 8, 6 to 8. To be controlled by human nature results in death. To be controlled by the Spirit results in life and peace. And so people become enemies of God when they are controlled by the human nature, for they do not obey it. Those who obey the human nature cannot please God. Ayan, Kaya, ang reason, una, sinabi na ni Jesus Christ, the world will hate us kasi may expose ang kanilang tunay na kulay. Sinabi na rin ni Pablo sa Timoteo, sa 3:12, sa pangalawang Timoteo 3:12, na lahat ng gustong mamuhay ng may kabanalan, kayo, lahat, tayo, kasali ko, mape-persecute. So, meron ng forewarning. Ito ba? Because, kaya merong reason for persecution, wicked men opposing God and rejecting His divine precepts. Sa Romans chapter 3, 10 to 18 yan, mga kapatid. Kasi hindi sila nagbibigay ng reverence sa Panginoon Diyos. Ang kanilang mga gawi, tingnan natin, basahin natin, sandali. Sa Romans chapter 3. Sige. Romans chapter 3, 10 to 18. Ito. So, ino-oppose ng mga wicked men at nire-reject ang ating Panginoong Hesukristo. Dito sa Romans chapter 3, 10 hanggang 18. Okay. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understand. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Their throat is open tomb. With their tongue they have practiced deceit. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. There is no fear or reverence of God before their eyes. So ito yung mga wickedness or wicked people na they oppose God and they reject their precepts. Kaya mape-persecute talaga. Merong persecution sa mga wicked. So tignan naman natin ngayon yung tatlong arto So, yun na yung mga rason. So, maraming rason. At alam kong hindi ko mang masabi, pero naranasan na natin. Pagka na kay Lord ka, namumuhay ka ng merong kabanalan,
Minsan nga yung mahal mo sa buhay, parang nagiging kontra eh. Kasi kung meron mang mga pamumuhay sa mundo, magagalit talaga, mapipersecute ka talaga. No, ha? Ngayon, ano ba ang reaction dapat natin sa persecution? Di ba, sabi doon na you are persecuted sa righteousness sake, tapos people will persecute you, they will accuse you falsely, they will insult you, revile you, pero ano dapat ang reaction nating mga Kristiyano? So, kayo ba'y, ang totoo nun, meron akong napag-aralan, ang tanong niya, ang mga righteous ba o ang mga Kristiyano ba ay nagpe-persecute ng kapwa Kristiyano? Ayan. So, yun yung kanyang, kasi ang sabi doon sa kanyang pag-aaral, napag-aralan ko rin. So, sinagot ko rin sa sarili ko, kasi una, ang mga wicked, pine-persecute ang mga righteous. Kasi for righteousness sake. Ang world, pine-persecute ang righteous. Ang mga Christians daw, pine-persecute ba ang parehong Kristiyano? Yes. Oo. Yun nga ang masaklap na, halimbawa, Kristiyano, ayun, nagsasalita ng reviling, insult, minsan yung falsely accused, yung pagsasabihan ng hindi tama. Nakakita na ba kayo ng Kristiyanong ganon? Na pagka kaharap mo, okay. Pero pag talikod mo, iba naman ang sasabihin sa iyo. Gusto nyo tingnan uli natin ha. Tapos, ako doon sa nag-share na isang preacher, sabi kasi niya ang mga righteous ba ay nagpe-persecute ng righteous. So, he's talking about Christian na supposed to be righteous. Pero, akala niya righteous siya, pero nagpe-persecute siya ng righteous, ng Christian. So, hindi ito outdated, mga kapatid. Ito'y nagaganap. Tingnan nyo, ha? Blessed are you when they revile, insult, say words that will, information that is not true against you, and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely, pero for my sake. So meaning to say, Christians, oftentimes, seldom, sometimes, ano ba? Kung halimbawa, ikaw to na Christian, tapos sasabihan mo yung isang Kristiyano, pero yung sasabihan mo, halimbawa, ito yung Kristiyano, ito ako. Halimbawa, ako to. Ito yung isang Kristiyano. Pero sasabihin ko dito sa isang Kristiyano, ito naman yung isang Kristiyano. Ako to, righteous Christian, righteous Christian, righteous Christian. Tapos, sasabihin ko dito, falsely or evil against dito sa righteous. So, ano na yon? So, nangyayari ba yon? So, kung ikaw yon, kung sakali man na nagsalita ka, halimbawa, baka merong ginawa o hindi ginawa o misunderstanding or so on and so forth, nakwento mo na dito So, false na yon. Tapos, biglang, parang magbigay lang ako ng example. Meron kaming nakasama sa isang kainan. So, bali, 4 kami. Tapos, merong isa na siya nag-blow out. Taga
taga-ibang bansa. Siyempre. So, ang ganda nung kinainan namin. So, kumakain kami. Tapos, masaya, nagkwentuhan, ng mga, ano matawag dyan, acquaintances. Kaya lang, itong kasama namin dalawa, hindi naman niya kilala yung sumama sa amin na isa, na taga-ibang bansa. Pagkatapos, siguro tawagin ko kaya kung maaalala niya, pero walang babanggitin ng pangalan na para daw siyang binuhusan ng tubig. Pero kaya niya. Tawagin ko si Sister Ana. Para lang dito sa, for the sake ng ating lesson. Pero without mentioning any names, ha? Kaya lang, dun lang sa sitwasyon. Kasi minsan, Kristiyano o righteous, tapos, pe-persecute yung parehong Kristiyano. Ano ba ang reaction mo dyan? O yan, sige nga, mabilis lang. Siguro mga 2 minutes, para bang yung pinakadiing kagad, para kang binuhusan ng tubig. Good evening po mga kapatid. Thank you Lord po. 7 years ago po yata po yan, Pastor. 7 years ago po, nakasama lang po kami ni Minister Otan dun sa Shangri-La. Tapos, all of a sudden, kain po. Tapos, yung alam ko po dun sa pagkakakwento po sa akin, direct po to, information mga kapatid, first-hand information. Sabi ko, hala, ganun pala yung sitwasyon. Tapos, sabi na, nag-usap kami ni Minister Otan, sabi ko, parang, bakit ganon? Parang, ang bilis makapaghusga dun sa tao. Pero wala po kaming alam ni Minister Otan. Ang bilis po makapaghusga. Ganito daw, ganon. So, totoo lang po, sensitive po mga kapatid. Sensitive po yung sitwasyon na hindi po namin alam ni Minister Otan na bakit sa amin sinabi. Tapos kami pa rin yung totoong nakaalam dun sa mismong tao na nakasama namin. Alam nyo, kain-kain po kami sa Shangri-La. Alam nyo, nung sinabi nung sister, yung totoong sitwasyon dun sa pangyayari, talagang na-share ko po kay Pastor at kay Tita Ria na, Tari, grabe po yung para kang binuhusan ng malamig na tubig. Doon sa pagkakaalam ko na, kasi sa totoo lang po, naging pangit yung tingin ko dun sa tao. Tapos, nung nalaman ko yung totoong sitwasyon, hindi naman po ako sumama ang tingin dun sa taong unang nagsabi ng information. Kaya lang, nag-pray po kami ni Minister Otan, mga kapatid. Talagang, wala kang magagawa just to pray, mga kapatid. Tapos, i-reveal talaga po ng Diyos kung ano yung totoo. Kasi the truth will set us free. At alam nyo, nung sinabi nung sister, yung pagkakabuhos, parang natulala ako doon sa sitwasyon na kaya palang sabihin, mga kapatid, in front of us, na hindi naman namin alam yung sitwasyon na ganun pala yung may behind, mga kapatid. Kaya, mga kapatid ko, ano po yung nararapat, the truth will set us free. Yan, again, nung pinag-aaralan ko ngayon, kasi yung tanong nga niya, meron ba daw Kristiyano na nagpe-persecute ng kapwa Kristiyano? O meron ba daw righteous na Kristiyano na nagpe-persecute? Kasi if you are a Christian, you are put right with God through faith. Tapos, meron ka ng new life in Christ. Pagkatapos, tapos, etong isa, sasabihin mo dito, i-persecute mo to, sisiraan mo to, tapos, biglang malalaman yung katotohanan, para kang bubuhusan ng tubig na malamig. So, yun. Minsan, ang mga Kristiyano, tayo pa, by God's grace, kung sakaling nasuong ka dun sa ikukwento mo dun sa isang tao, yung tungkol dun sa isang tao, bakit hindi mo na lang lapitan? Kung sakaling baka nasaktan ka ba?
Baka meron ka bang nakitang hindi tamang ginagawa niya? Pwede bang ma-correct mo siya? O kung siya'y mayabang, magagalit sa iyo yun. Pero kung yung kinurik mo hindi mayabang, mamahalin ka pa nun. So, para hindi tayo pare-parehong mga Kristiyano na yun. Sabi nga, minsan nga daw, ang totoo rin yan, Christian, pinipersecute nila ang mga wicked. Pero ang ibig niyang sabihin doon sa aking sharing din ng isang preacher, hindi naman niya pinipersecute. Ang akin doon, sinasabi yung salita ng Diyos, katotohanan ng salita ng Diyos, at masasalamin ang kanilang mga gawi. At kapag yan ay katulad nung ating lesson, naputol nga yung tungkol sa watchman ni Ezekiel, yung sharing ni Sister Linda Salvacion, yung binigyan na tayo ng bagong heart. Tayo sa Ezekiel, rin tayo, watchman. Kapag merong mali, sasabihin mo. Kapag hindi mo sinabi yon, accountable ka before God, sabi doon. Pero kapag sinabi mo yon, tumugon sila, maliligtas yon. Pero pag hindi tumugon yung mga sinabihan mo, nasa sa kanilang pagpapasya, kapahamakan. Pero hindi ka na i-hold accountable. So ano ngayon ang magiging reaction mo kapag marami kang naririnig sa kapwa Kristiyano tungkol sa iyo? So kung meron kang against sa mga kapwa mo righteous, sa tansya ko hindi righteous yun Kasi kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka magsisira ng mga tao Hindi ba? Ang ginagawa mo, ipinagdarasal mo, di ba? Sa 1 Peter 3:9 yan, di ba? You return it, ang cursing, hindi mo i-return ng cursing, hindi mo i-return ng reviling. Ang gagawin mo, i-bless mo pa sila kasi yun ang pagkakatawag sa atin. O ito pa, ano ngayon ang reaction natin doon? Di ba sa Matthew 5:44? Love your enemies and pray for those who persecute you. So, enemy mo ba yung mga ganon? And of course, para bagang hindi mo friend yun Diba? Kung friend mo yun, hindi ka tatahakan sa likod nun. Diba? So, kung meron mang kakulangan, kamalian, lapitan mo harapan. Sabihin mo, nasaktan mo ko. Yung sinabi mo, hindi tama. Meron nga mga pangyayari rin sa akin. Sabi nga nung Kristiyano rin, sabi sa akin, tama yun, kanyang sabi na kasi yung timing kasi nung situation, medyo nauna na yung dapat na hindi pa. Meron naunang nag-share. So, kinuwento ko naman sa kanya yung succeeding situation at sabi niya, I take it as for me a learning. Sabi niya, talk to me first. Okay? Kasi if there's anything that you want to say, talk to me. Kaso, yung mga iba, hindi nila tinotalk yung harapan ba, they will talk to others. So, wag na. If you have something against or nag-cause sa'yo ng sugat, pains, or sorrows, talk to that person. Alam nyo, pag ginawa nyo yan, sabi nga love and pray. So, mahalin mo, tsaka ipagdasal mo. Tsaka yung kumpiyansa sa Romans 12:19. Doon muna sa realization, nakita. Hindi, ito. Sa 12:21, bago 19. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So, ang ating reaction kapag merong reviling sa atin, persecution sa atin, wag na yung sinabi kong world, wag na sinabi kong mga wicked, yung righteous na, yung mga Kristiyano na. So, born again na tayo, hindi na yun Ngayon, kung merong mga ganon, hindi na born again yun. Kasi hindi ka naman dapat magsalita ng
talikuran o kung ano paman. Kaya itong ito ibang level to ng ng pamumuhay, itong Beatitudes. Si Jesus Christ na nagturo nito eh. Dito sa mundo kasi fallen nature eh. Meron na tayong partakers tayo ng divine nature. Meron tayong Spirit of God. The Holy Spirit is natanggap natin. So iba na. No, ha? Grabe itong kingdom living na to. So, stop. So dito, conquer mo. Una, mahalin mo. Tapos, pag-pray mo, huwag kang mag-retaliate. Conquer evil with good. Bakit kanyo? Pag kinonquer mo yan, ibig sabihin yan, i-forgive mo. Pag finorgive mo, mabe-break na yung cycle ng retaliation. Hindi lang yon. Magli-lead pa to. Ang percentage, kung talagang sinasabing righteous siya. Kasi minsan, na blinded din minsan eh. Hindi niya namamalayan for whatever motivation or for whatever reason that is behind such words that is being uttered to other people that will undermine that person or discriminate or belittle the other person. There must be a motivating factor on that person. So that person should ask and pray God, what is the motivation why I'm doing this? And then, kung medyo the Lord has given him or her the grace, then ask for forgiveness. At dun sa other party naman, if you will forgive and if you will not retaliate, there will be a mutual reconciliation. Possible yan, mas mataas ang porsyento niyan. Kesa hahayaan mo na ng 30 taon, 50 taon, o kung ilang man taon yan na nasa sayo. Paulit-ulit lang yun, hindi mo mapapansin yun, cycle yun. Every time na may mangyayari, yun at yun din. Kasi hindi mo na di-deal yung pinaka-real not right feeling or perception. Okay? At hindi lang yun. Pag kinonquer mo yung evil ng good, pwedeng magbago eh. It may make the enemy feel ashamed and change his ways. Ngayon, kung hindi naman umamin, at least sinabi mo, kung wala siyang kasalanan, o di, we are naked before God. Lahat tayo. We will face our Maker when the time comes. So, whatever we have done here on earth, whether good or bad, whether things done in secret, God is our judge. Kung halimbawa, hindi man mag-repent, so, doesn't matter. Nasabi mo, alam mo, maganda doon, yung mafi-free ka. Mafi-free ka doon sa load. Kasi minsan, ikaw din, ang bigat din ng damdamin mo eh. So, pag pinorgive mo yun, kung hindi man mag-repent o hindi acknowledge or justify, whatever it is, sa katotohanan, kung ikaw naman with full conviction, kung ikaw din naman mayroong pagkukulang, then say sorry. Napakamahal kasi ng sorry at napakabihirang igawad to sa mga ewan ko kung mabilis kayong mag-sorry o sa buong buhay nyo. Sige nga, bilangin nyo nga kung ilang beses kayo nag-sorry. Halimbawa sa spouse mo. Sa buong, halimbawa, na kayo, 50 years. Diyan dami nun. Ilang days yun. 30 years. Ilang days yun. Ilang weeks yun. Ilang months yun. Baka mamaya pag binilang mo, kung 20 years, wala pang 20 yung sorry mo na sinabi. So, pwede naman na humingi, di ba, if we confess our sins to God, He is faithful. So, ito yung reaction. Tingnan natin yung result o reward. Yung na-persecute doon sa Peter and John, hinagupit na, lahat na, pinagsabihan na waka ng mangaral,
Pakatapos, o sige, umalis na kayo. Pero huwag kayong mangangaral, ha? Aba, nag-rejoice. Kasi they account themselves as worthy. Kumbaga, ay, worthy. Imagine, nag-rejoice. So, ano yung reward? Tingnan niyo yung reward. Doon sa 12, may reward eh. Unang-una, doon sa 41 ng Acts din. Ito nga yung binasa na as the apostles left the council, they were rejoicing because God has considered them worthy to suffer disgrace for Jesus' sake. So there is an experience of a special honor. Ayan. So, grabe. Kapag nag-rejoice ka, hindi ka nag-retaliate, so on and so forth, there is a special honor. Kumbaga, worthy ka, commended ka kay Lord. Ano, ha? Okay, sunod. Dito sa 2 Corinthians 1:5. Just as we have shared in Christ many sufferings, so also through Christ we share in God's great help. So ano tong reward na to? Ang reward dito ay we will experience special consolation. Ayan. Kasi kung si Jesus Christ ay nagsuffer, tayo man ay nakakaranas for Christ's sake, pero bibigyan tayo ng tulong, bibigyan tayo ng comfort ni Lord. So, pag binilang nyo sa daliri, hindi nyo kayang bilangin na yung ating mga naging trials and testings turn into a blessing. Hindi ba? Ang dami, alam ko, pag ginunitan ninyo, wow, parang pag tinignan mo, alam mo, sa atin, ano na tayo, 38 years, going 39. Naalala ko lang, mabilis lang. Noong unang panahon, ang sasakyan natin, isa lang muna. Minsan may sasakyan tayo, umuulan sa loob. Minsan, namamasahe, lahat, everything. Tapos, may siyempre, mga ginamit si Lord. Tapos ngayon, pag tinignan natin, yung mga ating mga kapatiran, yung mga hardships, so on and so forth, after many years. Diba? Para bagang dati nasa dream mo lang, pero ngayon yung mga ginagamit natin pagpunta sa prayer meeting, sa fellowship, pag tinignan mo, pagpunta mo nga dito ng Sunday fellowship, yung mga sasakyan, hindi naman nagmamalaki pero mga bago. Tsaka halos lahat. So, pero yan ay talagang luha, sakit, pawis sa pagiging servants of God. Lahat na ng kutya, lahat. Pag tinignan mo, yung naranasan. Pero yung yung reward, hindi ba? Pero hindi lang dito sa lupa, the best is yet to come pag nandun tayo sa presence ni Lord. Kasi itong nandito, hindi ito yung best life. Kasi kung dito yung best life, then dito na lang tayo. Hindi ito yung best life. Ang best life is to be in the presence of the Lord. Mahal mga iba, wow, okay na okay ko. Lahat ng mga pleasures, treasures, so on and so forth. I have nothing against it, pero hindi pa to ang best life. Best life natin sa piling ni Lord. Tingnan nyo pa itong itong 1 Peter chapter 4 sa verse 14. Dalawa na lang. 1 Peter 4:14. Happy, blessed, happy are you if you are insulted because you are Christ followers. This means that the So ito yung special Tingnan nyo, alam ko naranasan nyo na to. Yung mga dati nyong mga kasamahan, pag nakita kayo, ang sinasabi, parang hindi ka tumatanda. Parang yung face mo nagniningning. Pero there are times or oftentimes, merong daladalahin ng mga mabibigat, mga load. Pero
ang reward doon, kahit na merong ganun, kasi ang help comes from God, merong special closeness with God, and the glow of the Lord's presence is manifested in your life. Diba? So happy are you if you are insulted because you are Christ followers. This means that the glorious Spirit, the Spirit of God, resting on you. Diba? Para nga minsan, pag tinignan mo, meron tayong mga kapatiran. Pag tinignan mo, talagang sa fellowship, ang saya, ganito, ganyan. Tapos postura, so on and so forth. Tapos pagka nalaman mo pala, ang bahay nila nakadikit lang sa pader. Parang ganun. Yung in-exaggerate ko lang ng konti. Ha? So grabe, merong mga glow. And finally, yan. Okay? Anya na? Huli na lang mga kapatid. 2 Corinthians 1, 4-6. He helps us in our troubles so that we are able to help others who have all kinds of troubles using the same help that we ourselves have received from God. So, di ba? Para bagang minsan nga, sasabihin natin yung lagi nating nabibiro. Wala yan sa lolo ko. Parang ganon. Para bang hindi yun ang ibig sabihin wala yan sa lolo ko. Kasi there are times na para bagang siyempre iba-iba naman ang level ng pagtanggap natin sa mga kabigatan na nararanasan sa buhay. Ikaw, para bagang scale 1, merong 1, 2, 3, para bagang ang pagbigay mo ng Word of God, word of encouragement based on your experience, based on the Word of God, how the Lord difficulties, para bagang nakakabigay ka ng strength doon sa mga iba. So yun yung reward ng persecution. Kaya nga sabi ko, ano to, paradox. How can it be? Blessed in persecution, a paradox? It happens because that is our life in Christ. So in Jesus' name, amen. Thank you, Lord. God bless us all. At magkaroon tayo ng masarap na pagtulog. At maraming salamat sa pagkakataon na naipaabot sa inyo ang mabuting balita. Alam ko, by God's grace, ito'y ating, kung sakali man, meron tayong nasuungan doon sa aking mga, sa Word of God, then we can always change. We can always go back to God. And we can always ask for forgiveness and be reconciled to anybody who has caused us hurt or pains or the other way around. Let us have a spirit of reconciliation. In Jesus' name we pray. God bless us all.